Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre panibagong video, panibagong update na naman po tayo. Ito yung isa sa rason mga Aldab kung bakit po ako kampante. Kung bakit po ako updated pagdating nga po kay Mengay at kay Alden Richards. Sabi ko nga po sa inyo, ako po yung tipo na naghahanap talaga ng mga kaganapan kina Alden Richards at kay Maine Polkerson. Sa ngayon kasi busy nga po si Alden Richards sa magaganap nga po live concert po niya sa ibang bansa. At syempre ang kanyang pinaka-latest na Love Siargao. At syempre ang taping din po ng Dr. Gray. Kaya sa mga taong affected po sa mga sinasabi ko, sa mga naiinis, sa mga paliwanag ko, okay lang po yan. Kasi hindi naman po nila alam ang buong istorya at hindi naman po talaga sila totally updated kina Alden at kay Maine. No. Ang mga army ngayon wala na. Pasensya na po kung lagi ko nababanggit yan. Nakakalungkot po kasi mga nagiging komento ngayon ng mga Maine fanatics. At syempre hindi naman po nagpapatalo yan. Kapag basag na sila, babasagin naman po nila yung Aldab Nation. Normal lang po na paghihigantihan po nila tayo. Normal lang po na babasagin nila si Mr. Destiny dahil binabasag ko nga po sila. Ang dami po kasi mga tanong, kwento, at sinasabi nga po nila, imposible nga po daw na makasama ni Alden si Maine. Pero bakit may mga ganap po si Mengay at si Alden Richards na sila lang po ang nagpo-post sa social media? Yung pagpunta ni Alden Richards sa Siargao, yung pag-alis ni Mengay, yung tipong mapapaisip ka talaga. At kay Dr. Vicky Bello, hindi po ba real talk mga Aldab? Kaya ako nagugulat na lang po ako sa mga komento nila. Nagugulat na lang po ako sa mga sinasabi at pahayag po nila. Pero andun na po yung point mga Aldab na panalo eh. Andun na po yung point na ramdam mo yung presensya ni na Alden Richards at ni Maine Polkerson. Lagi kong nire-remind at paulit-ulit ko itong sinasabi. Dumidepende na lang po ito sa mga reaksyon at komento po ng mga netizen. Sa ngayon mga Aldab, masaya po ako sa mga nababalitaan natin. At syempre yung ibang Aldab Nation. Gaya nga po ng katatapos lang ng kaarawan nga po ni Lola Linda. Maraming reaksyon na naman yan. Syempre marami na naman komento sa akin yan. Di po ba kasi may mga bagay-bagay po na hindi ko na sinasabi pa sa social media. Basta't nagkakaintindihan po kami ng mga mamis, mga titas, mga senyor, matik na po yun. Alam na po natin yung buong kwento. Alam na po natin yung buong istorya. Lalo pa po ngayon na talagang ito na yung pinaka-aabangan at pinakahihintay nga po ng Aldab Nation, ang pagbabalik. Di po ba? Nila Mengay at ni Richard Polkerson. Sa totoo lang po mga Aldab, isa po tayo talaga sa nagpo-post niyan. Isa po tayo sa nagbibigay update. Gaya nga po ng video message ni Maine. Nagagawa po ni Mengay na magbigay ng message o mensahe. Pero bakit hindi niya nabibigyan yung mga taong sinasabing malapit sa kanya? Sinasabing ganito ganyan. O, kaya common sense na lang po sa mga nagre-react, sa mga walang alam, sa mga bumabatikos po kay Mr. Destiny. Hindi naman po ninyo alam ang buong istorya at buong kwento. Yung Love Siargao po mga Aldab,
Isipin nyo tignan yung maigi. Kung si Mengay po ba, ganun din po ba yung aura na darating kay Alden Richards? At pansin nyo na dumidistansya na nga po si Alden Richards. Hindi na po siya yung tipo na talagang dumidikit. Ito yung pagkakaiba ng kay Catherine. Kasi ayaw niya na pong malink kay Nadine Lustre. Ayaw niya ng pag-usapan pa. Di po ba? Kasi siya rin po yung naiipit At si Nadine Lustre daw po, o Nadine Lustre naman din po, ang di po ba kasi sari-saring kwento Although sinasabi ng iba na Mr. Destiny bias ka, yung Catherine fans gusto si Alden, pero mga Alden fanatics din daw po ang nanira kay Catherine, na keso salawahan, keso may nanliligaw na si Alden sa kanya, nagpapaligaw pa. Yung tipong ganon. Normal lang po yung mag-aaway ganyan. Normal lang po yung mga Alden fanatics at mga Catherine fans. Talagang magre-react yan. Kasi gusto nga po nila na sina Alden at si Catherine ang magkatuluyan, na imposible naman po. Kaya nga po sinasabi nila malaking hadlang daw po si Mr. Destiny. Dapat daw nire-report ang channel natin. Inis na inis sila at masyadong affected. Gaya ng sinabi ko, Alden fanatics po ako at main fanatics. Lahat po ng mga komento ng mga Alden fanatics at main fanatics, alam din po natin yan. Mas updated nga tayo mga ka-Aldab, kasi halimbawa tayo rin po'y inaabangan ng mga main fanatics at mga Alden fanatics. Minsan sila kumukuha ng mga impormasyon natin, di po ba? Tapos ibabato nila sa mga update ng iba at syempre pag-uusapan. Sa tingin nyo, sa dami na nagpo-post ngayon sa social media, mga trending, mga viral, talagang humahakot. Tayo pa po yun na pag-iinitan. Di po ba? Tayo pa rin po yung laging napuputukan. Remind ko lang po, wala naman po tayong ginagamit. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko ginagamit ang Aldab Nation. 101% akong Aldab Nation since 2015. Paano kung gagamitin ang Aldab? At paano nga po kung masasabi na hindi Aldab kung ang mga pinopost ko at pinapakita naman po mga video ni na Alden Richards at ni Mengay. Doon pa lang po makikita nyo na kung sino yung nagsasabi ng totoo at yung nagsasabi ng fake news. Hindi naman po tayo tipo na kung ano lang yung trending, kung ano lang yung viral, yun yung ina-update ko at yun yung pinopost ko. The real talk to mga ka-Aldab. Kaya sabi ko nga po, depende na lang yan sa mga magre-react at magkokomento. Depende na lang yan sa mga taong magsasabi ng ganito, magsasabi ng ganyan. Lagi ko nire-remind at paulit-ulit ko po. Doon po sa mga nagsasabi po, mga ka-Aldab, na hindi papayagan daw po si Alden Richards. Pwede pa po yun. Sabi ko nga po, freelancer lang po si Alden. Ang ibig sabihin ng freelancer po, on call siya. Pwede siyang kumuha ng mga project sa iba, pero wala siyang kontrata. Andun yung point na pumapasok nga po yung sinasabi natin. Andun nga po yung point na tape artist po siya ng GMA Kapu, ng TV5, ng 8 Bulaga. Hindi po siya pipirma ng kontrata. Taliwas po sa sinasabi ng iba. Hindi po siya nakakontrata. Tape artist lang. Kapag may taping, yun lang po yung gagawin niya. O yun lang po ang babayaran sa kanya. Yun yung pagkakaiba ng freelancer. Hindi po ba? Sinasabi ko to mga ka-Aldab sa mga bumabatikos lang po. Lalo na po yung mga taong galit na galit sa channel natin. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation,
na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.